Git ang pamilya ng babaeng sampagita vendor na nag-viral online at nakapisikalan ng isang gwardiya sa labas ng mall. Naghahanap buhay lang ang babae at hindi parte ng sindikato. Nagpaliwanag din sila tungkol sa school uniform na suot ng sampagita vendor. May unang balita si Nico Wahe. Palaisipan sa ilan kung bakit nakatila high school uniform ang tinaguriang sampagita girl na si Marie. Hindi niya tunay na pangalan habang nagbebenta. Gayong ayon sa kanyang mga magulang, 22 anyos na ito at nasa kolehiyo na. Sabi ng ina ni Marie, pag hindi siya nakayupon, wala silang benta. Kasi nakayupon sila, parang awa na lang sa kanilang. wala si Marie sa kanilang bahay nang bumisita kami dahil may pasok daw sa eskwelahan. Sabi ng kambal ni Marie na kasama rin niyang nagtitinda, Kasi nakasanayan na po kasi namin yun. Mula elementary po kasi nagtitinda na po kami as a uniform. Pagkaling po namin school, diretso po kami tinda. Ang totoo po niyan, minsan nga wala po kaming benta kahit naka-uniform. Sobrang kunyari wala pong tao o kaya naman maraming ang tao pero wala namang bumibili. ayaw naman daw nilang gamitin ang kanilang college uniform. Nagkakaroon nga po ng mulmol, tsaka isa lang po, tsaka nilalaban na agad. So dahil magkatulad naman po ng kulay, ayun na lang po ang sinusot namin. Noong araw na nakuna ng video ang kapatid noong December 17, may usapan daw sila noong gabing iyon. May nagkikita kami sa likod ng 9 kasi sabay-sabay kami uwi mga 10. So naggawi siya doon, pauwi na siya, then nagtinda muna siya sa harap. Kaso umambon that time, sabi niya sa akin. Umupo na lang siya doon sa hagdan. Tapos nilapitan siya ng gwardiya. Git niya, hindi sila sindikato na tulad ng sinasabi sa mga komento online. Sa mga nanguhusga, hindi ko naman po kayo pinipilit na din naman dahil naka-uniform. Marami din kasi nagsasabi pag nagtitinda ako sindikato. Pero hindi ko naman pinapatulan kasi alam ko naman sarili ko na totoo po ako nag-aaral. Hindi sikato yung mga anak ko. Talagang nagsisikap silang matutunan yung pag-aaral. Tila nagulo rin daw ang kanilang pribadong buhay. Natutrauma din kami. Sa school din na ilang kasi may tumitingin. Ang DSWD patuloy ang assessment sa pamilya ni Marie na nauna nang nabigyan ng 20,000 pesos na ipambabayad daw sa matrikula nito. Ang PNP, bagaman at napatunayang hindi miyembro ng sindikato si Marie, aalamin daw kung may mga sindikatong gumagamit ng mga bata para magtinda ng sampagita. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ng security guard. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News.